Paano ang isang kalasingan ay nauwi sa kasalan? Paano ang pagsasama nila sa iisang bubong kung wala naman silang pagmamahal sa isa't isa? Kaya ba niyang ipaglaban ang kanilang kasal kung sa papel lamang ang dahilan ng pagsasama nila? Magandang araw, Angels! Isa na namang series story ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Pa-click din ang subscribe button. At gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. So how the bachelor man get involved to a sweet girl? Nagpalakpakan ng lahat matapos magsalita ang business tycoon na si Mr. Arman Suarez. Nagkaroon ng isang business party ang matandang Suarez. Kaya naman talagang punong-puno iyon ng iba't ibang panauhin na kilalang kilala sa business world. Isa na roon ng mga bachelor na ngayon ay nakatipon sa iisang table. At halata sa mga young businessman ang pagkakaroon ng kakaibang dating, lalo na sa mga kababaihan doon. Isa na sa hindi maitatago ang paghanga sa mga binata ay ang nag-iisang dalagang apo ng matandang Suarez, si Pia Lazarte. Umuwi lang siya para magpresenta sa presensya ng mga magulang dahil sa kapwa busy ang dalawa sa pagiging doktor sa Paris. Kaya walang choice ang dalaga kundi umuwi. Pero hindi naman siya nagsisisi na pumunta sa party ng lolo niya. Sanay naman siya sa mga lalaking gwapo na madalas pa nga ay totally hunk. Pero hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit sa 6 na lalaking yon ay nag-iisang lalaki ang talagang nagustuhan niya. Iha, sino ba ang tinitignan mo? At tila hindi ka magkaintindihan sa kakalingon mo. Napabaling ang dalaga sa kanyang abuelo na ngayon ay tiningnan na ang lugar ng mga kalalakihan. Nakita niya ang pagguhit ng isang ngiti sa lolo niya. I just wanted to know if you know them. Yes, I know them. When you enter the business world, you will know them, Iha. Nakangiting sagot ng abuelo niya. Mabilis naman na umiling siya. No way, lolo. No hard feelings, but you know it that... Yes, Iha. Kung talagang hindi mo hilig ang tungkol sa business, then you should marry a man. And maybe, you should choose over those men, Iha. Inginuso pa nito ang table ng 6 na lalaki. Natawa naman siya sa biro ng abuelo. Kaya naman paglingon niya sa 6 na lalaki ay ganoon na lang ang pagkabigla niya. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ng isa sa mga to ang nakatingin din sa kanila. At iyon ay ang lalaking kanina pa niya tinitignan. Oh my God! He was looking at me, lolo! Iha. Hindi na niya napansin ang pagtawag ng abuelo. Lalo na nang biglang tumayo ang lalaki at mas lalo siyang kinabahan nang makitang papunta ito sa gawin nila. Wait, he is going here. Dinaig pa niya ang teenager dahil para siyang kinikilig na maiisip na papalapit ito. Kaya naman napaiwas siya ng tingin sa lalaki at napabaling sa abuelo. Lolo, do I look fine? O mukha ba akong haggard? Natawa naman ang abuelo niya at parang aliw na aliw ito. Lolo naman eh. Parang bata siyang napalabi pero tinawanan lang siya lalo ng matanda. Pia, maganda ka, Iha. Don't stress yourself. Napangiti naman siya sa sinabi ng abuelo. Thank you, lolo. Mas lumawak ang ngiti niya. Saka muling binalingan ang gawin ng lalaki. But for her dismay, nawala ang lalaki. Ayan, masyado ka kasi, Pia. Kita mo, hindi naman pala sa'yo lalapit. Nawala na ang ngiti niya saka napahalukip-kip. Hindi niya alam na aliw ang lolo niya sa kanya. Iha, smile. Bahala ka. You will get older if you don't smile. Lolo naman? Natawa lang to. Kaya naman natawa na lang din siya. Well, okay na rin siguro na hindi sa kanya lumapit ang lalaki. Dahil hindi naman boyfriend ang hanap niya sa Pilipinas, kundi para makasama ang abuelo niya at ang mag-aral na rin sa bansa.
Yes, she will stay in the Philippines for good. She was only 22, and last year natapos niya ang 4 na taon na interior designer. May trabaho naman siya sa Paris, but she decided na dito na lang sa Pilipinas mag-open ng sariling shop. Iha, I need to go home. Sige po, tara na. Gabi na rin naman po. Tatayo na sana siya nang tigilan siya ng abuelo. No, you stay here. The night's still young, Iha, and maybe you can accommodate some of young men here. Mapanuksong biro nito. No, Lo. Wala naman akong masyadong kilala dito. Tumayo na si Pia sa kanilapitan ng abuelo. Hinawakan nito ang palad niya saka siya tinitigan. Natigilan naman siya nang makita ang kakaibang lungkot sa mga mata ng abuelo. Kaya naman ang saya na nararamdaman niya ay parang biglang naglaho. Huwag mong ikulong ang sarili mo, Iha. Your parent was not here. Try to enjoy. Para naman siyang maiiyak dahil sa sinabi ng abuelo. Alam naman niya ang gusto nitong sabihin kaya tumango na lang siya. Sige lolo, pero ihahatid ko muna kayo sa labas. Ngumiti naman ang matanda sa kanya. Mukhang nasiyahan sa kanyang desisyon. Naihatid na niya ang abuelo kaya naman pabalik na sana siya sa loob nang biglang may nabangga siya. Kamuntik na siyang madulas pero buti na lang ay maaga pang nakabangga niya at mabilis siyang nahawakan sa braso. Oops, I'm sorry lady. Okay lang, sorry rin. Gano'n na lang ang pagkagulat niya nang makita ang lalaking nakabunggo. Oh my, it's him! Siya yun! Aniya sa sarili. Sandali pa siyang natulala nang ngumiti ang lalaki. Halos magwala ang puso niya nang makita ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Tinalo pa ang mga model ng toothpaste. Buti naman, I'm sorry again. Hindi naman maintindihan ni Pia kung bakit kahit nakatayo na siya ng maayos, ay hawak pa rin siya nito sa braso. At ang mas nagpapailang sa kanya ay ang pagtitig ng lalaki. Yung braso ko, mister. Sakalang parang natauhan ng lalaki at mabilis na binitiwan siya. Sorry again. Natatawang saad nito. At talagang tuluyan na siyang natulala nang marinig ang pagtawa ng lalaki. Napakagwapo nito kung tumawa at talagang lalaking-lalaki ito. Para namang manlalambot ang mga tuhod niya dahil doon. Pia, ano ka ba? Kilig na kilig ka, umayos ka nga. Huwag kang masyadong magpapadala sa gwapo. Kastigo niya sa sarili kaya naman pinilit niyang hamigin ang sarili. Okay lang, sige, I have to go. Tatalikod na sana siya nang bigla siyang pigilan ng lalaki. Wait, can I know your name? Napabaling siya sa lalaki at natigilan siya. Pia. Naiilang na sagot niya. Bumilis na naman ang tibok ng puso niya nang ngumiti ito. Saka binitawan siya. Saka nito inilahad ang isang kamay. Nice meeting you, Pia. I am Patrick. Nice to meet you too, Patrick. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang abutin ng kamay nito. Pagkalapat ng mga palad nila ay nagulat siya nang biglang makaramdam ng pagdaloy ng kuryente sa palad niya. Kaya naman natigilan siya at bibitawan na sana niya ang kamay nito nang biglang may magsalita mula sa likuran ng binata. Patrick, tara na. Kanina pa nagsisimula ang inuman nina. Oh my, may kasama ka pala? Saka ito napatingin sa mga kamay nila at napangisi ito. Siya naman ay parang nahihiya na. Mabilis na hinatak ang kamay kay Patrick na ngayon ay seryosong nakatingin sa lalaki. Hindi niya maiwasan na humanga din sa lalaking kaharap. Isa ito sa mga 5 pang kasama ni Patrick kanina. Kung si Patrick ay parang Kastila ang feature ng muka, ang lalaking kaharap ay para namang Chinese dahil sa pagkachinito nito. Susunod na lang ako. Nagtaka naman siya sa tono ni Patrick dahil seryosong seryoso to. Pero mas ngumiti lang ang lalaki saka bumaling sa kanya. Hi miss, I am Henry Lee. Nakangiti na inilahad din ito ang kamay, kaya naman inabot iyon ng dalaga. Pia.
Napabaling siya kay Patrick at talagang nanibago siya sa lalaki. May problema ba sila? Nalilito siya dahil kahit na seryosong-seryoso si Patrick, ay siya naman ang nginingiti ng singkit na si Henry. Mauna ka na, susunod na lang ako. No, alam kong hindi ka babalik, Patrick. And now, I will make you come. Nagulat na lang siya nang biglang hinawakan ni Henry ang isang kamay ni Pia. At para siyang papel na hinila papasok sa hotel ng restaurant na yon. Henry! Narinig niyang tawag ni Patrick. Naguguluhan naman siya sa inakto ng dalawa. Hindi kaya may kaunting tililing ang mga to? Sayang naman kung ganon. Pero kahit siya'y natawa sa naisip, tumigil siya sa isang round table kung saan nakaupo ang 4 pang lalaki. Have a seat, Pia. Hindi na siya nakatanggi dahil hinila na siya nito ng upuan saka pinaupo. Halos mapigil niya ang hininga nang makita ang 4 na lalaki na ngayon ay nakatingin sa kanya. Oh my God, totoo ba to? May mga ganito pa palang mga kagugwapong lalaki? Napakurap-kurap siya nang ngitian siya ng mga to. Hindi na nga niya napansin ang pagtabi ni Patrick sa kanya. Guys, this is Pia, Patrick's friend. Napabaling siya kay Henry na umupo naman sa may kaliwa niya. Nakita niya na nagkatinginan ng 4 at hindi niya alam kung bakit parang may kakaiba sa mga to. Hello, Pia. I am Diego Manzano. Nakangiti na kinamayan niya ang lalaking may hazelnut na kulay ng mga mata. William Sebastian. Pagpapakilala naman ng lalaki na may kulay brown na buhok. Napansin niya na kahit nakangiti ay napaka-strong ng dating ng lalaki. Hindi ko akalain na may maganda palang kaibigan si Patrick. Hello, ako nga pala si Chavez Castillo. Actually, pinsan ko si Patrick. Ako din ang pinakabata sa kanila. Napangiti naman si Pia nang mapansin ang pagka-jolly nito. Marahil na rin dahil sa ito nga ang pinakabata. Anyong, I am Lawrence Choi. You're so beautiful, Nona. Nagulat siya nang biglang hinawakan nito ang kamay niya at biglang hinalikan nito ang likod ng palad niya. Napangiti na lang siya nang bitawan nito ang kamay niya. Bigla naman siyang nailang nang ma-realize na siya lang pala ang nag-iisang babae sa table ng mga to. Nice to meet you all. Saka siya bumaling kay Patrick. Especially you. I think crush kita. Para siyang kikiligin sa isipin na katabi niya ang bago niyang crush. Well, kahit na pambata ang ganun lalo na sa edad niya. Wala naman siyang maisip na pwedeng ibang itawag sa kakaibang bilis ng pagtibok ng puso niya. Siyempre, hindi naman pwedeng love kaagad to. Kakakilala ko palang kaya sa kanya. Nawala naman ang pagkailang niya nang biglang magkwento ang 5. Gustong-gusto sana niyang lingunin si Patrick pero nahihiya naman siya. Lalo na't panaka-naka lang ang pagsasalita ng lalaki. Hindi na niya napansin na panay na pala niya ang inom ng wine. Hindi na rin nila napansin na sila na lang pala ang nasa restaurant. Napansin naman ni Pia na nakasubsob na sa mesa sila Chavez, Lawrence at Diego. Samantalang si Henry ay parang babagsak na rin, kahit kwento ng kwento na palagi namang sinasang-ayunan ni William, na walang ginawa kundi umoo, at hindi lang. Nahihilo na rin si Pia kaya naman nagpaalam na siya sa mga to. I have to go, mukhang sobrang nag-enjoy ako. Totoong nahihilo na siya kaya nga nang tumayo siya, ay muntik na siyang matumba, kundi lang maagap na nahawakan siya ni Patrick. Namumungay ang mga mata niyang napangiti nang makita ang mukha ng lalaki. You catch me, Patrick. Ngumiti ito at mukhang may tama na rin ang alak dahil sa pamumula ng mukha nito. Ang gwapo pa rin. Wait, Pia. You can sleep in one of this hotel room. Napabaling siya kay Henry. Umiling siya pero may kinuha ito sa bulsa. Here, room 217, second floor. Katabi lang naman nun ang room na yan ang room ni Patrick. So he can go with you. Right, Patrick? Napatingin siya sa lalaki. Dahil siguro sa kalasingan niya kaya ikinawit niya ang kamay sa braso ng binata.
Halata naman na nagulat to pero ngumiti na rin. Lasing na rin ata. Napangiti siya. Nagpaalam na sila sa mga kasama. Hindi na siya tumutol pa. Baka mapano pa siya kapag nagpumilit siyang umuwi sa mansyon ng abuelo niya. Kaya mo pa ba? Napangiti si Pia sa kasabay na si Patrick. Hinihintay nila ang pagbukas ng elevator. Oo naman, look, I can walk straight. Pagbukas ng elevator ay pumasok siya at kamuntikan na naman siyang matumba dahil sa kalasingan. Mabuti na lang at maaga pa ring nakapasok si Patrick at nasalo siya nito sa baywang. Lasing ka na. Mahinang bulong nito. Napahagikik naman siya para kasi siyang nakikiliti sa mainit nitong hininga na tumatama sa pisngi niya. I'm fine, Patrick. Tuluyan na nga siyang nilamon ng kalasingan dahil sa sobrang lapit ng mga mukha nila, ay hindi niya napigilan na hawakan ang mga labi ng binata. Naramdaman niya na natigilan to. Ang ganda pala ng mga labi mo, Patrick. Masarap ka kayang humalik? Can I try? Napangiti na naman siya nang maramdaman na mas hinapit siya nito sa baywang. Bumukas na ang pinto ng elevator. You're just drunk, Pia. Hindi niya alam kung siya o ang sarili nito ang kinukumbinse.